Do you know that you can be a multimillionaire if you invest 33 pesos per day or 1,000 pesos per month for 30 years? Within 30 years daw, pwede ka magkaroon ng 3.5 million pesos kung mag-iipon ka ng 1,000 pesos monthly or 33 pesos per day. So, saan mo ilalagay yan? Yan yung mga financial instrument na kumikita ng 10% to 30% yearly. Gusto mong malaman kung saan yan? I-PM mo ako, kabayan. I-comment mo dito yung information mo kung gusto mong matuto. Pag-usapan natin yan. Okay? Different investment vehicles that we need to know and understand. Okay, ano nga ba yung mutual funds? Okay, yung mutual funds, okay, ito yan Kung pumapasyal ka dyan sa may Central, yung Exchange Square dyan, sa may Kalabaw, yung tinatawag natin Kalabaw dyan na may fountain, yung may flag ng Hong Kong at saka China, at saka yung may silver na nakaposisyon ng martial art. Yan yung tinatawag natin na Exchange Square. So, ito yan kabayan, sa mutual fund o stock market, okay, kung napapaisip ka ano yung mga ginagawa ng employer mo doon sa computer nila at saka sa cellphone nila, tingin sila doon sa cellphone nila, may nakikita kang kulay pula, kulay green na numbers. Kulay green na numbers, ibig sabihin yan, kumikita yung investment nila. Yung kulay pula na numbers, ibig sabihin yan, bumababa yung presyo ng stocks, bumibili yung mga employer natin. So yan, ito yan. Kapag nag-invest ka sa mutual funds, ikaw bilang investor, pagsasama-samahin ng mutual funds yung mga pera natin, hahawakan ng fund manager, sila yung magba-buy and sell para sa atin. Iba-buy and sell nila yan dito sa mga company na registered sa Security Exchange Commission. Company na kagaya ng Jollibee, URC, Meralco, BPI, PLDT, Ayala Land, Mega World, RFM, SM, PNB, at marami pang iba. Top 30 company ng Pilipinas, blue chip company po. Diyan po pinapasok ng mga mutual fund manager yung pera natin. And then, kapag kukuhanin mo na yung pera mo, dapat itaon mo na mataas yung market. Ano po? And doon kakikita ng malaki. So, hindi po to instant money. Ano po? Matagalan po to. Dito din po nag-i-invest yung mga malalaking company kagaya ng mga bangko na sinabi natin katulad kanina. So ano yung ginagawa mo para matutunan mo ito tuwing day off mo? Pag-aralan po natin So lagi pong pag-aaral, hindi po pwede kasi na papasok ka lang dito sa isang school tapos hindi ka mag-aaral. Dapat ikaw mismo o hands-on ka na pupuntahan mo. Diba kapag gusto mong i-enjoy yung beach dito sa Hong Kong, anong ginagawa mo? Pupuntahan mo talaga. So ganun din po dito sa school na sinasabi ko na kailangan pupunta ka at attend ka ng mga seminars po natin. Okay? Dito lalagyan natin to ng laman para yung bulsa mo magkaroon din ng laman at hindi na maubusan.